Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig at investigasyon sa issue ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa, partikular na ang 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo, kung saan 7 lamang ang nagpakita sa pagdinig. Ang mga hindi sumipot sa hearing, hinainan ng subpoena kung saan ang mga senador hinamon ang mga kontratista na magpakita at humarap sa pagdinig. May report si Criza Lopez. Dinig na sa Senado ang issue ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa Pilipinas sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Ngunit ang ilan sa mga malalaking kontratista na nakakuha ng maraming proyekto mula sa gobyerno ay bigong magpakita sa pagdinig. Bunsod ng hindi pagpapakita ng mga kontratista, handa ang Senado na hainan ng subpoena ang mga kumpanya. Nagmula kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang mosyon na isyuhan ng subpoena ang mga kontratista na hindi dumalo. Inaprubahan naman ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta matapos walang senador ang tumutol sa mosyon. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Sa naganap na pagdinig kaugnay sa issue ng mga palpak at substandard na flood control project, 7 sa 15 malalaking contractors na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dumalo sa hearing. Ayon kay Senate Blue Ribbon Oversight Office for Management, General Director Attorney Rodolfo Noel Kimbo, napadalhan ang 15 contractors ngunit 11 lamang ang sumagot sa kanilang imbitasyon. 7 out of 15 are represented today in this hearing, Mr. Director General. Yes, Your Honor. And the rest simply replied, but did not send representatives. Yes, Your Honor. I just hope this is not the sign of disinterest on their part, because this meeting is called precisely to get to the bottom of this problem. Mr. Chair. Hinamon naman ni Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo ang mga kontratista na hindi dumalo na tiyaking mayroong makatwirang dahilan sa hindi nito pagdalo. A reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito, because 544 billion na pinag-uusapan natin. Not a small change, Mr. Chair. Yun lang po. Noong nakaraang linggo, kasabay ng paglulunsad ng Pangulo ng isumbong sa Pangulo website, pinangalanan niya ang 15 contractor na nakakuha ng 20% ng kabuang 545 billion pesos na flood control. Kasama na rito ang Legacy Construction Corporation, Alpha Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGV Construction Corporation, Tapnatch Catalyst Builders Incorporated, Center Waste Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samigan Construction, LR Tiki Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Services. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.